Ayan, so good evening po kababayan, ma'am sir. So it's May 4, 24 pa rin. Ayan, at nandito pa rin tayo sa may Cubao. So 11 22 na. So galing tayo kanina ng Santana. So this is Jam po, the Filipino channel. Hi, kaway kaway. Ako po ito sa Jam, the Filipino channel po. At ayan, at subscribe po sa ating YouTube channel always. Okay po, so ayan, galing nga tayo kanina sa may Punta Santa Ana. Alas 11 pa lang doon kanina. Pabalit pagdating natin dito sa Cubao ay ayan, 11:23 to be exact. So 23 minutes. So malamang sa malamang pagdating natin ng bahay is alas 2, baka mag-alas wala una siguro. So yan, medyo traffic pa pala dito. So kakain pa pala tayo para hindi na tayo magsaing, kasi medyo matagal pa kung magkaluluto pa tayo pagdating natin ng bahay. So kain na lang tayo sa labas. Okay, so medyo ginabi na nga tayo. At ayan, maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless for everyone. Paalam po muna pansamantala. So again, this is Jam, the Filipino channel po. Okay, so binaligtad na lang ulit natin yung ating camera para naman makita nyo ang aking itsura. Makita nyo po si Jam, the Filipino channel. Well, hindi ganyan po yung ating mga usual na pwesto ng ating itong ating camera, sapagkat baliktaran niya ng content po kasi natin ay hindi naman po yung ating sinasakay o passenger, kundi pagkos ang kalsada po. So ayan na. So kung halimbawa ganyan po yung magiging setup natin, so hindi nyo makikita yung kalsadang yun, which is yun po yung ating content. So yan, pansamantala pagtyagaan at pagtisan nyo po muna itong ating nakakayanan, dahil wala pa po tayong maganda-gandang nagagamit. So medyo magalaw minsan, hindi magandang quality ng ating mga nagagawa. So maraming salamat po sa pagtsatsaga, sa pagtsatsaga nga panonood palagi doon. So ayan, pauwi na nga po tayo at binabagtas na natin itong Est Avenue corner, sa kabila is Timog Road. Dito yan sa may EDSA, dito yan. So binabaybay na natin itong GMA7. So tulad niyan, kung halimbawa kasi nga sa kalsada po yung ating content, so paano mo nyo po malalaman kung sa akin yan nakaharap? So paano nyo po malalaman yan na yung dinadaanan natin? So diba? So at saka isa pa, halimbawa may sakay po tayo, hindi naman po tayo makakapag-film ng ganyan, sapagkat hindi naman po lahat is pumapayag. Sa kanila respetuhan natin yung kanilang privacy. So kung ilalagay natin ganyan, so yan, kitang-kita po yung likuran ng ating sasakyan. Kung napapansin nyo, so ibig sabihin lang yan, kapag nakikita nyo po yung mga kulay ng upuan, ibig sabihin makikita nyo din po yung nakasakay, at makikita po sila. Well, some of them, hindi naman po lahat, sapagkat ang iba po gustong gusto at willing po talagang magpakuha sa camera, sa tuwing aking sasabihin na ako ay isang content creator, ay naghahanda natin sa kanilang mga sarili na akala nila ay kukuhanan ko sila ng camera. So ayan, marami naman ang willing na ganun, bagamat subalit kahit nga marami din yung ayaw makita yung kanilang mga mukha. So ayan, kapag nakabili po ulit tayo ng isa pang ating magagamit, ay may share naman or mag-share naman tayo yung kita naman dito sa loob, kung sino po yung ating naisasakay.
sa mga papayag lang. So ganun po yung ating magiging set up. Pero plano pa lang yan, sinasabi ko, nire-reveal ko. So sana matupad para naman hindi ako nakakahiya na puro na lang plano, walang natutupad. So madaling magplano, mahirap isa katuparan dahil nga po sa budget. Okay, so ayan, dito na tayo sa may Quezon Avenue. Magkakaliwa po tayo dyan, tatawid po tayo ng EDSA sapagkat andun po yung ating ginagawang, I mean, doon po tayo kakain sa may Roosevelt Avenue. Meron tayong kainan dyan na suki na rin po natin at marami yung kanyang sukat. Dahil kumakain din tayo sa iba na dyan sa mga bandang Muñoz, pero kahit nasuki na nila tayo, hindi pa rin nila dinadagdagan yung sukat. So kung sino po yung nag-aalaga sa kanilang mga customers, so natural, yun ang ating balik-balikan. So ito, inaalagaan din tayo, dinadagdagan din yung ating mga order. May libre tayong sabaw, so saan ka pa? Doon ka na, pabalik-balik na lang. Doon sa may ating tinutuloyan din sa may Project A, tayo meron din naman tayong din kinakainan doon. Well, masarap ang sabaw. Yun ang napansin ko, masarap ang sabaw din doon kasi yung sabaw din pang mami. So yun, tapos may kalamansi, may paminta, yan pa naman ang gustong gusto ko rin, yung maraming paminta sa sabaw at saka kalamansi. Yun nga lang, medyo mahal nga din at medyo kukunti yung kanyang mga sukat. So kumbaga times 3, isang sukat pa lang ng kanin times 3 na yung katumbas dito sa aking kinakainan ngayon. So biruin nyo yun. So hindi talaga pare-parehas yung mga nagtitinda, nagbe-business ng mga pagkain. Kasi kung kaya ng iba na magsukat ng ganun, bakit yung iba hindi nila kayang magbigay ng ganun? So ibig sabihin, ano lang po talaga, yung iba masyadong gahaman, or yung iba siguro talaga siyempre gusto kita, makikita talaga yung kita agad. Yung iba naman basta nang kumita, importante kumita, so mas inaalagaan nila yung kanilang customer. Isa pa, siyempre lalo na pagkain yan, so mas mainam talaga din na para ka nagpapakain, good Samaritan ka, at the same time kumikita ka. Bakit? Siyempre para kang good Samaritan, dinadamihan mo yung sukat mo, so good Samaritan ka, at the same time kumikita ka kasi binibenta mo din yun. So ang naiba lang yun, dahil marami yung sukat mo, sa iba kokonti. So yan, pagtulong mo yan sa iyong kapwa. Ganyan po. Meron din naman marami actually na kainan ng mga mura din, pero yung siyempre yung quality naman ng ating tinitignan din, tulad yung sikat na parisan na doon yan sa may Rojas Boulevard, na makailang beses na rin tayong nakakain doon. 100 pesos ay unlimited rice, unlimited sabaw na, at marami yung sukat ng kanyang pritong karne yun pritong karne ng baboy. So masarap, kaso nga lang sa unlimited pila ka sa kuha ng kanin sa kasabaw sapagkat napakaraming pumipila. So ano ka na rin, hindi ka na rin gaano makakakain nun dahil sa umaalis ka sa pwesto mo. So okay, ayos naman, napakaraming customer. So hanggang 100, tapos may soft drinks pa yun. So ayan, at tayo ay binabagtas na nga natin itong Quezon City, Quezon Avenue. So ayan, magko-cross pa lang tayo dito sa may West Avenue. Subalit inabutan tayo ng stop. Pagkalagpas natin dito sa may West Avenue na ito,
Magka dinire-diretso yan ay didiretsuhin natin yung pantrangko dati na ngayon ay Fisher Mall. Yan sinasabi ko. Ito yung kaso nga lang paano kung may suturo pala sa inyo. Ito yung dating Delta dito sa may kanto ng West Avenue at Quezon Avenue. So sa mga nakakaraan dito sa alam nila yan. Tapos kapag ka nagpakanan ka dito papunta naman sa may Quiapo, Quezon Avenue, papuntang Quiapo, yung madadaanan yun doon sa may Pantrangco. Yung kapag kumaliwa ka doon, kuhan ka, yun na yung Roosevelt naman, kung saan pandaron lang ng konti magmula doon sa may kanto ng Roosevelt at Quezon Avenue, mga 500 meters siguro ando naman yung PMI colleges na kung saan tayo ay nag-aral. So yan, hindi nilalakad-lakad natin yan dati nung yan tayo ay nag-aral year 1999, 2001 tayo yes, 2001 po tayo graduate dito yan. So hindi na natin na isakay yan dahil hindi natin nalagpasan yung ating fear sa dagat. Sayang. So bagaman di tayo nakasakay is nakapag-abroad din naman tayo, nakapagtrabaho din tayo ibang bansa as land-based naman. So tayo ay nagtrabaho sa Saudi Arabia for 14 years naman. Kauwi nga lang natin last year at yan, may balak pa rin naman tayong umalis ng bansa. So ito na nga, Fisher Mall na itong kinaroroonan natin at kakana na tayo dyan sa may Roosevelt Avenue na ngayon ay FPJ na. Sabi ko nga kanina, hindi na natin kasi pinaprioridad sa ngayon ang pag-alis ng bansa at kung may mas magandang offer, syempre pa-priority natin yun. Sabi ko nga hindi na kasi natin priority ngayon. Napakaraming tumatawag na po sa akin na bansang Saudi pa rin, subalit medyo maliliit kasi yung offer. So yung mga offer po kasi sa ngayon karamihan o kadalasan talaga kapag sa Middle East, Saudi Arabia, medyo maliit ang offer, maliit ang sahod. So pinagtatanggihan po natin. Matagal na rin sana tayong ulit nakabalik, last year pa. So mga 3 months pa lang siguro, 1 month pa lang actually, 3 months ganyan, mga 3 months naman nung tayo ay nakabalik dito ay tinawagan na po tayo. May mga tumatawag na po sa atin, subalit pinagtatanggihan natin dahil nga sa medyo maliit ang offer. Kayang-kayang kitain po yan sa Pilipinas yung mga offer nila po sa atin. So saan ka pa? Bakit ka pa alis ng bansa kung kaya mo namang kitain yan dito sa Pilipinas? So ang advantage pa nun, kasama pa ang pamilya. Yun ay hindi matatawaran at walang katumbas na halaga yung makasama natin yung ating pamilya. So ayan, kakain na po muna tayo. Andito na tayo sa ating kainan. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless po everyone. Kakain muna ako. Paano po muna po samantala. Babay po muna ako. Hanggang sa muli, ingat po kayo. Paano po muna. Babay po. Kakain po muna ako. Gagawa ulit tayo ng panibago mamaya, karugtong nito kapag tapos na po natin kumain at papunta na tayo pauwi sa ating bahay uwian. God bless po everyone. Paalam po muna.